Alam niyo, si Kate Gibson ay kasama ni Peter Haines nung napawalang sala nila itong si Bemba. Itong si Bemba, dating Vice President ng Congo, ay importante yung kaso niya kasi ito yung kauna-unang kaso na completely na-overturn ang conviction sa appeals chamber ng ICC. No? Pero hindi lang ito ang kasong hinawakan ni Kate Gibson. Bihasang-bihasa siya talaga sa international criminal law. Dahilan kung bakit kampante naman ako na talagang napakamabuting kamay ngayon ang nagdedepensa kay Tatay Digong. Bukod kay Bemba, si Kate Gibson ay naging co-counsel din doon sa kaso ni Nita Ganda, nasa ICC rin yan. Tapos meron siyang sa Kosovo Specialist Tribunal, abogado ni Hashim Thaki. Tapos kay Charles Taylor, at saka kay Karadzic sa ICTY, at saka kay Justin Mugonzi sa ICTR. At siya rin po ngayon ay tumutulong doon sa fact-finding mission sa Myanmar at saka abogado ng mga Rohingyans, no? Doon sa kanilang reklamo na gine-genocide sila ng iba't ibang bansa ngayon, no? Lalong-lalo na ng Myanmar. No? So, meron po siya talagang ties with Southeast Asia at ito yung mga Rohingyan at kampante po talaga ako, gaya na aking sinabi, na talagang nasa mabuting kamay si Tatay Digong. Well, in any case, bukod po dyan, ang tanong, bakit ba importante nga yung napanalo ni Peter Haines at saka ni Kate Gibson na si Bemba? Si Bemba po, Vice President ng Democratic Republic of Congo, siya ay inakusa ng crimes against humanity and war crimes, pero napatunayan nagkasala, napawalang bisa naman on appeal. Well, ito po gaya ng aking sinabi, kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng complete reversal ng judgment ng ICC. No? Hindi pa po yan nauulit na nagkaroon na talagang nabaliktad ang desisyon ng trial chamber sa appeals chamber. So bigatin po talaga itong si Peter Haines at saka si Kate Gibson. Now, ano ba yung dahilan kung bakit napawalang sala itong si Bemba? Well, alam niyo po kasi yung mga pamamaraan para magkaroon ng pananagutan sa international criminal law, kapag ikaw nag-utos, kung hindi naman ikaw nag-utos, ay yung sa tinatawag ng command responsibility. No? Sa command responsibility, galing po yan sa Pilipinas, kaso ng Yamashita. Ang sinasabi dyan, nung panahon kasi na pinapatay ng mga Hapon yung mga sibilyan sa Pilipinas, ang naging depensa ni Yamashita, wala naman ako doon sa lugar ng patayan, hindi ko in-order yan. At dahil hindi ko in-order yan, wala akong pananagutan. Pero ang sabi nung tribunal na nag-convict kay Yamashita ng Philippine Supreme Court actually, no? Well, actually American Supreme Court, pero Philippine Supreme Court din yan, hindi dapat ganyan ang depensa kung ikaw ay isang military commander. Pag ikaw ay military commander, dapat alam mo, meron kang isang siste at dapat alam mo kung anong ginagawa ng mga kasundaluhan mo. No? At kapag ikaw ay hindi nagkaroon ng siste para masigurado na tumutupad sa batas na umiira pag merong labanan, yung tatarget ng sibilyan, huwag tatarget ng mga protektadong mga instalasyon, ikaw ay magkakaroon ng pananagutan. Yan yung command responsibility. Pero dito kay Bemba, dahil siya isang vice president, ang naging desisyon ng hukuman ay hindi sapat na patunayan na walang siste si Bemba para masigurado na yung batas ay natutupad ng kanilang kasundaluhan. Bakit? Kasi hindi naman siya military commander. Siya ay isang civilian commander. Siya ay isang vice president. At dahil dyan, sabi ng appeals chamber, dapat merong ebidensya na talagang alam niya yung nangyayari. Yung mga krimen na nangyayari sa ground at wala siyang ginawa para siya ay mapanagot sa mga krimen nangyari. No? At ang sabi nga ng tribunal, hindi enough na merong presumptive knowledge. Hindi enough na palibasa siya ay military commander, dapat alam niya. Dahil siya ay isang civilian commander bilang isang vice president, dapat meron talaga siyang alam. At dahil despite na alam niya yung mga krimen na nangyayari, wala siyang ginawa. So importante rin po yan sa larangan ng international criminal law kasi yung kakanunahang desisyon na nagsasabi na may pagkakaiba ang command responsibility pag ikaw isang military commander at ikaw isang civilian leader. Pag ikaw isang military commander, dapat meron kang siste at hindi mo magagawa o magagamit na depensa na hindi mo nalalaman ang nangyayari. Pero kung ikaw naman ay civilian president o vice president, kinakailangan mapatunayan na may aktual na knowledge ka, aktual na kaalaman na nangyayari mga krimen at wala kang ginawa.